Iisa-isahin na po natin yung Psalms 23. 6 verses yun. Okay, tayo tumayo, walang titingin sa Bible, recite. Number 1, verse 1, begin. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. 3, my soul and okay, tayo nyo. Pero alam nyo, okay, verse 4, through the valley and the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Verse 5. Okay, verse 6. 5 yun eh. Thine enemies, thou anointest my head with oil, and last, surely goodness and mercy shall follow me on the days of my life. Ngayon po ay mayroon pa rin ako nakitang tatlo. Sa verse 1 to 3, I am supplied. Okay? Verse 1 to 3, lahat sinuplayan ako ng Diyos. Number 2, verse 4 to 5, I am saved. Okay? I am supplied. I am saved. Last, verse 6, ano ang verse 6? Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life. I am, ano yun? Satisfied. Amen. So, tatlo po, supplied, saved, and satisfied. So, pinagdala-dalawa ang verses. Tayo po'y manalangin, nagilang Diyos, salamat po na ikaw ang aming shepherd. Ikaw ang aming Panginoon. Lahat ginawa mo para sa amin at kami lamang po ay susunod, makikinig. At kami ay ililid mo sa lahat ng mga supply, magandang tubig, kapahingahan, lahat sa aming buhay, mga karamdaman ay binabigyan niyo po ng kagalingan, maliban na talagang sa sobrang edad ay hindi nakakayanin ng aming lupang katawan. Panginoon, salamat po na sa huli ng bersikulong ito, sa lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay, maliban na kami mga safe every day, every night, every moment sa aming buhay, we are satisfied because of Christ, because only Jesus can satisfy our heart. Salamat po sa hapong ito. Salamat sa ulan na hindi naman po naging malakas sa bagyo. Salamat po sa pag-iingat, sa provision, sa protection. Salamat sa mga blessing na dumating mula kanina umaga hanggang ngayon. Pinapadakilan ang Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga taong ginagamit po na bilang kamay, bilang paa, bilang mga anghel mo na nagdadala ng mga blessing mula sa iyo papunta sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Po. Pag-pray niyo po kami bukas mag-asawa, mayroon po kaming counseling na medyo mabigat at medyo delinquent. Pag-pray niyo po at kami magpipray din na sana po ay matulungan po sila. Kami po yung mga tao rin na katulad ninyo ay harinawa ang biyaya ng Diyos, ang kanyang banal na espiritu, ang manguna at mag-reconcile kung ano pa man ang nais na ma-reconcile. So, at tuloy-tuloy na po tayo. Isa-isa na po natin, parang running commentary tayo ngayon. Since na binigay ko sa inyo ang pinaka-point natin from verse 1 to 3 is, we are supplied, ay dito natin mapasin mga kapatid na bilang ang Panginoon ating shepherd, okay, ay He cares for us, ano po, He watches us, ang kanyang presence ay nagiging ating preservance. Parang napipreserve tayo sa pamagitan niya, ano po? He preserved me, okay? Ano man ang ating kalagayan, ang ating position sa Panginoon, He is always, okay, our pastor, our shepherd, none other than the Lord, ano po? Na sabi nga ng ibang mga kanta natin, oh, come to Jesus, ano po? Let Him na malaman mo na siya ang ating shepherd, na siya ang ating tagapag-alaga ng ating kaluluwa. Take note mga kapatid, okay, na dito po, some of the flock, na ituturo ko tayo sa inyo madalas, ay ang karamihan sa tatlong uri ng mga tupa ng Panginoon. It speaks of the Christian today. Na ang sabi nila, ako ay Kristo, we are in Christ, pero alam nyo, ang unang grupo ng mga tupang ito ay yung malalapit. Lagi yan yung parang kung may alaga kayong pusa at aso, yung pagdating mo sa bahay, gaganon niya ang kanyang mukha, ikikiskis niya ang katawan niya sa paa mo. Yun po yung mga malalapit sa shepherd.
that speaks of those who are faithful to the shepherd. Ano po pangalawang uri? Ito po yung mga uncontented. Okay? Some sheep always, okay? Maliban na ang unang grupo ay malapit sa Panginoon, at dito ay ito yung mga paborito ng shepherd. Hindi po yan maalis. Kahit ako nung araw may mga alaga kung ano man na alaga ko, may paborito ka doon sa karamihan na yun. Ano po? So dito, ang pangalawang klase ay yung sa karamihan, kumbaga mas marami ito, hindi lang ito kukunti, ito yung mga parang mga worldly. Okay? Mga sheep din po ito, mga Kristyano din ito, ano po? Pero yung kanilang pleasure na hinahanap ay hindi nila nakukuha doon sa kanilang shepherd. Parang hindi sila mapakali, parang gusto kong pumunta doon, maghanap ako doon. May mga ganong klase, ano po? Pero hindi tayo yon. Nandun tayo sa first group. The third group ay yung mga, alam niyo yan eh. Ang third group yung mga hindi na po sila kontentado. So naghahanap sila ng mga delicacies, anong mga gusto nila, kung saan-saan sila napupunta, mga damo-damo, minsan nakakagat nila ilason. At yung iba naman dahil sa paghahanap ng ibang delicacies, napupunta sa isang nakatumbang kahoy at nadudulas, nababalian. Ito po yung mga, kilala niyo ang mga taong ito na nagsasabing Christian. Christian din sila, hindi po sa hindi. Kaya lang, hindi sila kontentado doon sa ginagawa ng kanilang shepherd. Okay? So therefore, itong mga taong ito, na sa pangatlong grupo, they run through and through kung saan-saan, naghahanap ng mga gustong variety na gusto nila, yung mga nagbibigay sa kanilang puso ng yung satisfaction, yung kaligayahan sa kanilang gusto. Okay? Paminsan-minsan, pupunta doon, titingnan ko nandoon yung shepherd niya. Wala. Okay. Tuloy pa rin siya. May mga ganito pong klase ng tupa. At ang tawag doon ay restless and uncontented or discontented na mga tupa. Alam ko wala tayo saan yan dito. At yun po ay nandoon sa mga iba na akala nila sobra na silang may nalalaman, sobra na silang kontentado sa buhay, kaya kung ano man ang nakikita niya sa kanyang Panginoon o sa kanyang shepherd, discontented na siya. Di na niya pinapansin. Naalala niyo isang araw na kapag isang Kristyano ay pinagpapala ng tudo ng Panginoon, isa sa dalawa, kalimutan niya ang nagbigay or, di ba, mawala yung blessing ng Diyos. Bakit? Ganun lang naman yan eh. Lagi pong nagkikwento sa pulpitong ito na ako'y malipat dito, 2008. Na nung walang trabaho, nandoon lagi yan. Prayer meeting, andyan yan. Sunday, hapon, Sunday, nandoon yan. Tuwing prayer meeting, pakipag-pray po ninyo ako, naghahanap ako ng trabaho. Sa mga dalang salita, binigyan ng Panginoon. At nung nandoon na, first week, nandoon, second, third, fourth, first month, third month, fourth month, pang-5 buwan, nawala. Alam niyo yung dahilan, yung blessing ng Panginoon ay naging hadlang sa kanyang pagiging malapit sa kanyang shepherd. Now, dito po ay, ang sabi doon ay, I shall not want, sa verse 1, di ba? The Lord is my shepherd. He is able to supply all my needs. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na sinusuplayan kayo ng kailangan ninyo? Ay, salamat. Kasi minsan na kayo ko, hindi man pastor eh. Imposible po yun. Bakit po? Tingnan ninyo sa ating kalagayang ito, may mga ibang tao na lahat ng kailangan nandoon na sa kanilang pamilya. Mayroon na sila eh. Pero isa ang kulang. Yung satisfaction na kinikilala nila na ang lahat ng mayroon sila ay ibinigay ng Panginoon. Ang akala nila kasi ang tatay ko magaling sa business yun eh. Tapos ito na ipamana sa amin na dapat hindi natin titigilan ang negosyong ito. Huwag natin ibigay sa ibang kamay kasi masisira. Kahit mo naman yan ibigay sa iba kung talagang Panginoon nandyan, hindi po yan mawawala. Like the Church of God, kahit sinong pastor tumayo dito na ito'y gawain ng Diyos, hindi po yan masisira sapagkat ang sabi niya sa Matthew, even the gates of hell shall not prevail against the work of God. Kaya ngayon minsan mga kapatid ay may mga Kristiyanong nagiging nagiging worldlings. Makamundo, bakit? Pare-parehas lang naman yan eh. Ayun pagkakaakala nila, pero hindi po yan totoo. Okay?
he is certainly, sigurado, na siya po ay willing to do na ano mang ikakabuti natin ay gusto ng Diyos yun natin ang ating shepherd. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-ibig. Therefore, ang sabi ng sheep na ito, I shall not want. Bakit? Alam natin sa puso natin, ano mang paghihirap, pagdaanan natin sa simbahang ito o pagiging Krisyano mo, at tandaan po ninyo, walang Krisyano na hindi dadaan ng persecution. Bakit po? Kung si Kristo nga, Diyos na persecute. Tayo pang na kay Kristo, hindi tayo pipersecute. So yun po ang isang bagay dito. Sabi doon, I shall not lack. Wala sa ating magkukulang. Bakit? For the temporal things, lahat ng mga bagay na temporal sa buhay na ito, ay ibinibigay niya sa atin. Bigyan ko kayo ng sample. Pastor, nasabi mo lang yan kasi nandiyan ka. Oh, my friend, no. Kung alam mo ang Bible mo at alam mo ang mga history sa Bible, Old Testament, saan ka nakakita na dahil sa ang taong ito ay walang kakainin dahil siya'y hinahanting ng isang babae at siya'y magugutom sa oras na yon, ano ang provision na ginamit ng Diyos para ang kanyang man of God makakain? Ano ang ginamit niya? Ano ba ang uwak? Malinis, marumi? Lagi niyo tatandaan, magmula pa nung araw, ang uwak ay kumakain ng bulok. Are you with me? Kahit nung yun ang pagkain nila eh. Pero magtataka ka ngayon, puti na ang uwak. Pastor, di na yata uso yan, puti na ang uwak. Dahil po sa crossbreeding. Ako marunong mag-crossbreed eh. Ang dami kong alagang pauna. Okay. Pauna, alam niyo ba yung pauna? Okay. So mga scientific name ng birds. Okay. Pauna. Pag ikino-crossbreed mo ang kalapati sa ordinary na dove, ang lalabas diyan ay mestizo. Okay. Hindi na siya manganganak kailanman. Bakit? Sinira mo ang plano ng Diyos. Di ba may mga maliliit na kabayo? Yung ano yun? Yung donkey na kabayo? Aliliit, di ba? Ang liit lang. Sa tingin nyo, tatagal yun. Hindi po. Basta gawa ng tao ay hindi nagtatagal. Pero ano po sabi niya dito sa verse 1? Bakit sinabing, I shall not want? Because the Lord is my shepherd. He is able to supply, He is able to, willing to do whatever na may problema tayo. He will provide us even to the death. Bakit po? Tingnan nyo, isipin mo yung uwak, kukuha, magnanakaw ng tinapay. Paano niya gagawin yun? Paluin siya doon ng mga panadero. Anong ginagawa mo dito, uwak? Marumi ka. Pero bakit nakapagdadala siya everyday ng pagkain doon sa man of God? Yun yung provision na hindi nyo kayang isipin. Hindi kayang gawin ng tao yun. Only by the shepherd ng Panginoon, kaya niya ang mga imposibleng bagay because He is the one who supply. Kaya ang sabi ng sheep, I shall not want. At ang sabi niya ay, maliban na wala na akong pangangailangan pa, okay? I know that the grace of God is sufficient. Ano po ibig sabihin na sufficient? Sobra-sobra pa eh. Maliban na ito'y tama, eksakto, sobra pa, sufficient for me, so I will have nothing. Wala na akong hahanapin pa eh. Kaya sabi ito, I shall not want. Pwede mong sabihin, a godly man want those things and these things. Dami natin gusto bilang mga tao eh. Diba? Kaya sabi doon kay David kanina ni Preacher David, na sa ating Thanksgiving, pwede kayong magdala ng cash, in kind, at mga gamit. Kaya sabi ko kanina, kung mayroon kayong sasakyan 3, ibigay nyo na yung isa, di ba? Pwede naman eh. Kaya lang, kapatid, kung isipin mo, imposible. Pero alam niyo po ba, ang pusong ibinigay sa Diyos, napupuno ang kanyang kamay upang ipadala doon sa nais ng Diyos na bigyan ng pagpapala. Alam niyo, di pa tapos yung preaching kanina, alam niyo, nagsimula na ang Diyos eh. Yun po ang totoo. Hindi ko sinasabing pare-pares tayo, but God is the one who supplied, I shall not want. Okay, so dito po, take note, tingnan niyo po ito. Ano bang mayroon ang mga wicked people? Ano mayroon ba ang mga masamang tao? Kayamanan? Prestige? Kasikatan? Pwede niyo sabihin na, sana ganun din ako. Okay?
Pero alam nyo ba, pwede ba magsalita? Ito na ha. Pwede ba magsalita ang mga taong itong asib na, I shall not want? Hindi mo po ano ang isip niyan. Habang sila po ay nasa tugatog ng tagumpay at sila sikat, I want this, I want that, I will conquer. Yun po ang taong walang satisfaction dahil wala sila kay Kristo. Wala sila sa totoong shepherd. John chapter 10, di ba? Naalala nyo? Kung titingnan natin yung verse 6, okay? Sabi doon, ang Panginoon, okay, kilala niya ang marka ng kanyang mga tupa. Di ba may mga tanda yan sa Old Testament pa lang, tinatatakan ang tenga o ang dito, okay? Ang isa sa palatandaan ng John chapter 10, dito po ay mapapansin natin ang 6 na palatandaan. Una, ang mga tupang ito, they know the shepherd. Ang tanong ko ngayon sa inyo, okay, sa mga matatanda na alam na ito, sa mga kabataan, okay, kilala mo ba ang shepherd mo, princess? Kilala mo ang shepherd? Sino siya? Sino ang shepherd mo? Okay, so, alam na. Okay, pangalawa, maliban na they know the shepherd, they know His voice. Paano mo narinig ang voice ng Panginoon, Cloud? Ha? Wow, galing sumagot, tama. By prayer, sumasagot ang Diyos. Okay? At least, may talino ang mga batang ito. Pangatlo, okay? Bilang tupa ka ng Diyos, okay? Isang palatandaan, sapagkat ang Diyos, kilala niya tayo, okay? Tinatawag niya tayo sa ating pangalan, so tayo'y nakikinig. Okay? They hear the shepherds. Okay? At pang-apat, okay? They love Him. Alam nila at mahal nila ang Panginoon. At pang-5, nagtitiwala sila sa Panginoon. At ang pang-6, they follow their shepherd. Kaya dito po ay verse 2. Okay, verse 2 na tayo. Ano po yung verse 2? Nakalimutan na yung verse 2. Verse 2, He maketh me to lie down in a green pastures. Po. Ito pong green pastures na binabanggit dito, parang, ang ginagawa ko po ngayon, parang recap doon sa ating mga pinag-aralan ng mga nakaraang linggo. Okay? Ang scripture o ang salita ng Diyos ay siyang katotohanan, lagi po itong fresh. Sabi ba ng Ecclesiastes, di ba? Every morning, they are renewed. Amazing ang Panginoon. Always rich. Sa lahat ng pataba, hindi ito nakakapagod. Okay? Sweet and full as the doctrine of the gospel. Kanina sa Sunday school, kung kayo umabot, di ba? Ano yung kinanta natin? Ito po yung sabsaban sabsabin o pagkain ng tupa. The law of the Lord is converting the soul. Yun po yung pagkain ng tupa. Ang problema, alam niyo, ayan, wala kayong magagalit sa akin. Alam ko na. Alam ko na yung pastor sasabihin mo. Alam mo na pala. Okay. Hindi ko na sasabihin. Gusto niyo sabihin ko pa? Ha? Gusto niyo sabihin ko pa? Ang totoo talaga, ang sabi ng Biblia, sa Psalms pa rin, sweeter also than honey. Napakatamis at hinahanap-hanap ito ng uso, ng kung ano, dahil matamis. Pero alam nyo, sabi nyo ay tupa sila. Pero alam nyo kung ano hinahanap nila pag umaga? Ano sa palagay nyo ang hinahanap nila pag umaga? The Word of God? Or the Word of your friend? Kumusta ka na? Hi, good morning. Alin bang hinahanap nyo po sa dalawa? Word of God or Word of your friend? So ito po yung hindi nagiging madalas totoo sa atin sapagkat imbes na ang uunahin nating kainin sa umaga dahil fresh ito, ang damit, ang lambot kaya pagka yung mga bagong tubo na mga damo ay pag pinanginain ito ng tupa, nagiging mataba sila eh. Ano ang fresh na salita ng Diyos? Yung inaral natin, katulad po nito, di ba, verse by verse na tayo, imposibleng wala ditong bagong tumutubong nakakain natin. Naintindihan natin. Yan po ang ibig sabihin ng mga every
morning, they are new. Okay? Pangalawa, kasi ito po yung food ng ating soul as nananurture ang mga sheep na ito ng damong ito. Tayo naman po, ito yung ating nutrient na nakakain. Lumalakas tayo dito. At kanina yung mga may nag-uusap kami, isa sa pag-usapan namin, minsan nakakapikon din talaga. Ang tagal nating mga kasama, nagsasabi sa Panginoon, pag bibisit mo, oo, pupunta ako, tapos di nagagawa. Tapos na-open pa. Minsan pag-isipan nyo, di ba? Nung naghasik ang maghahasik, ang daming seed na tumama sa kanya-kanyang lugar. Ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos, pag ito'y nasik, hindi ito pwedeng hindi mabuhay dahil may araw at may ulan. Pero ang problema, 4 na uri ng lupa ang tinamaan ng binhi. Ang una ay sa daanan ng tao. Nabuhay siya. Hindi siya hindi. Pero siya po ay namatay dahil natungtungan. Yung nagtubo doon sa matinik, nabuhay siya, hindi siya hindi. Nagsimba siya. Nagpatutuo siya, nagpasalamat siya, umawit siya, nagpray siya, naglahat siya. Pero dahil siya ay matinik, dumating ang panahon na tamaan sa nung tinik, namatay dahil na-pressure siya ng tinik. Yung tumama sa ibabaw ng bato, nabuhay hindi. Nabuhay ba yung natama sa bato? Nabuhay hindi. Ay, doktor yata kayo. Tapusin na natin. Nabuhay din siya. Kaya lang, may ugat din siya. Kaya lang, nung dumating yung sobrang init ng araw, yung pressure sa buhay, di niya na nakayanan eh. Kunting init lang, ayoko na sa inyo. Offended na siya. Pero ang sabi niya, nabuhay din sa puso ko yung gospel. Tinanggap ko ang salita ng Diyos, umiyak pa ako at lahat. Pero alam niyo, dahil walang pagkakaugat kay Kristo, is not rooted in Christ, ay hindi po ito titibay. Pag kunting araw lang, patay. Sobrang ulan, patay. Minsan tama rin yung sinabi. Okay? So minsan dito po ay always ang tupa sa verse 2, the powerful Christian consists of gracious activity. Ano po yung mga mapagpalang activity natin? Okay? Hindi lang tayo nag-iisip, kundi tayo kumikilos. Katulad kanina pinag-usapan ng mga men, maiksi lang na usapan namin. Sabi nila kanina, habang nakasulubong nila na yung ibang grupo nag-aakot na ngayon. Linggong-linggo nag-aakot. Ba, sisipag. Tanungin niyo yung mga totoong tupa. Nagbabay nga. Pero yung mga kulto, ay sisipag. Disiplinado pa. Pero alam niyo po, ang pangako kasi ng Panginoon, siya ang gagawa sa buhay mo. Huwag tayong maingit sa sobrang sipag nila dahil sayang naman yun eh. Pero kahit ikaw nandito, dahil mayroong pagkukonbig ang Panginoon, kanina sa testimony, naramdaman ninyo, di ba? Narinig natin lahat. Ako nakorek din eh. Noong ako'y kabataan, katulad ng edad, nung nag-testimony na yon, pag may katabi ako sa bus, kasi lagi ako nagbabiyahe nung araw, ay hindi ko yung titigilan. Pag-upo ko pa lang, para di ko na makalimutan, kwento ko na kaagad yan. At papasok na yun sa Christianity, ay hindi man siya tumanggap, narinig niya. Yun po yung, hindi lang tayo nag-iisip, kundi kumikilos din ang tupa ng Diyos. Hindi tayo pabaya eh. Okay, so, dito ay, aking mga kaibigan dati, dahil iniwanan ko na yon, yung mga pagsugal lang yun, yung mga pag-inom nila, iniwanan ko na yan, ay against na sa iyo sila, hindi ka matatakot sapagkat alam mo, ang Diyos ay kasama mo at nakatira sa iyo ang banal na Espiritu na hindi mo pa oras, hindi ka pa talaga mawawala sa mundo. Yun po ang isang tibay o isang pinanaghahawakan ng mga tupa ng Diyos o anak ng Diyos na tayo po ay alam natin na ang katotohanan ng kamatayan ay hindi sa kontrol ng tao, kundi kontrolado ng Diyos. Pag hindi pa natin oras, kahit anong gawin nila, ilalayo ka ng Diyos, iadya ka ng Diyos sa lahat ng mga yan sapagkat the Lord is my shepherd. Okay? So dito po ay isa pang mapansin natin ito, ang isang dying saint o isang mamamatay na Kristiyano, ang tawag po kasi sa Kristiyano sa panahon ngayon ay mga santo. Pastor, yun lang yung mga ikinanonize, hindi po. Kapag ikaw ay totoong mananampalataya, tinanggap mo na si Kristo na namatay siya doon para bayaran ang kasalanan mo at nung tinanggap mo yon, kinilala mo si Kristo bilang Panginoon,
ay binago niya ang buhay mo, nilinis ka niya, ang tingin sa iyo ng Diyos Ama ay banal, so therefore, ang tawag sa iyo ay santo. Yes, suot natin ito, kaya tayo nagkakasala. Pero alam niyo po ba, ang pangkontra dyan, you do I walk through the valley and the shadow of death. Yung death na yun ay separation, di ba? Paghihiwalay. Ngayon, dahil ikaw ay may paniniwala kay Kristo, pag nakita mong ikaw ay hihilain sa kasalanan, ihiwalay ka nito eh. Okay? Yung tinatawag na yan na separation. Kasi sapagkat alam mo na hindi matutuwa ang Diyos sa ginagawang babalikan mo yung dating buhay, ay ilalayo ka ng banal na espiritu. Malulungkot siya pag ginawa mo yan. Binago ka na nga niya, kaya nga malinis ka na sa mata ng Diyos, gusto mo naman, dumihan mo pa rin yun. So yun po ang isang bagay na patinad dyan. Po. At ang kamatayan, ay hindi ito ang bahay. Ito, magbibigay pa ako ng isang example. Okay? Kapag ang tao namatay, ay hindi po siya talagang mawawala. Kundi ang kamatayan ay siyang first step papunta doon sa kaharian ng Diyos. Akala kasi ng tao pag namatay sa lupa, wala na. Yun ang maling pananaw ng mga taong walang pagtitiwala sa Diyos o walang pagkakakilala o hindi pa sila totoong mananampalataya. Bakit po? Ang kamatayan ay hindi ang bahay, kundi ang patio o ito po yung mag-i-start tayo na makita ang pamumuhay sa kabilang buhay. Mag-i-start pa lang doon. Diba? Hindi po ang kamatayan ang katapusan, kundi ang simula ng panibagong buhay na espiritual. Kaya nga tayo nung tumanggap sa Panginoon, binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung sa ngayon ay hindi pa nyo yan kilala at hindi nyo pa alam ang Panginoon na binigyan ka ng buhay ng walang hanggan, pag namatay ka talaga, doon ka sa impyerno at tapos na doon ang buhay mo. Hanggang doon ang pagdurusa mo, habang buhay magdurusa ka, dahil wala kang buhay na walang hanggan. Pero pagka ikaw ay nakakilala kay Kristo na nagdusa sa para sa iyo, binayaran niya ang kasalanan mo at nagsisi ka, nagbago ka ng buhay, ay siya po ang magdadala sa kalangitan at doon magsisimula ang buhay mo sa pagsisilbi sa Panginoon na ating shepherd. Araw at gabing aawit ka doon sa Kanya eh. Kaya nga baga doon ay, na-press ko na minsan yan sa isang lamay, sa Revelation, yung dadaanan mo roon puro ginto. Walang magnanakaw doon eh. At ang kasama mo doon ay lahat doon ay mga kapatiran, lahat ng mga Kristiyano. Yun ang kasama mo doon at wala doon ang save. Yung mga taong nang api sa mga Kristiyano sa panahong yon, hindi po yung kasama doon sa lugar na yon. At ang liwanag yun, alam nyo, hindi na po ang araw, kundi ang sikay na glory ng Diyos. Yun ang araw-araw, wala ng gabi. Araw-araw yun, lahat araw, wala ng gabi. Yun ang magtatanglaw sa mga Kristiyanong nagpupuri, nagsasamba sa Panginoon sa araw na yon. Yun ang simula ng iyong serbisyo sa kabilang buhay. Kaya ang kamatayan po ay hindi katapusan. Pagsimula ng bagong espiritual na buhay. Now, dito na po tayo sa sinasabi ng iba, okay, na pag mayroon daw shadow, mayroong liwanag sa kabila. Kasi may anino, tama? Ano wala ng flashlight, pag nag-flashlight kang ganyan, may anino, di ba? May anino yung ano, lang maliwanag, ayan, may anino konti, di ba? Oh. Ibig sabihin, pag may nakita kang anino, may liwanag. Sino po ang liwanag na ito, mga kapatid? Okay? Ito po yung dapat tayong matuwa. Dapat tayong mag-enjoy o magpasalamat sa Diyos sapagkat sabi ng salmista si David, I will fear no evil. Hindi ako matatakot sa anumang kasamaan. Bakit? Ay dito po alam niya na si Kristo inalis na ang kakayahan ni Satanas na makialam sa mga Kristiyano. Kaya walang Kristiyanong pinakikialaman ni Satanas. Wala. Sapagkat tapos na po yun eh. Sinubukan na ni Satanas tukso si Kristo, hindi siya natukso sa sabi niya nasusulat. Okay? Kaya magtataka kayo, bakit ang Kristiyano ay nananatili doon sa buhay na gano'n, na walang pag-asenso? May something sa buhay niya. Baka ang banal na espiritu malungkot sa buhay niya, kaya hindi po siya makapaglaban sa mga ganung bagay. So, I will fear no evil. Ano po? Na miski yung nakakatakot na mga evil sa buhay, okay, ay hindi na po yung nag-i-exist. Bakit? Ano lang yun? Shadow lang naman yan eh. Anino lang. Okay? Kahit maramdaman yung napakaraming kamatayang paparating sa atin, pero kapag alam mo na ang Diyos ay hawak ka, no one
can pluck them out of my Father's hand. Okay? Kaya dito po ay mapansin natin sa verse 5 and 6 na po tayo. At dito tayo magtatapos sa dalawang ito. Okay? Ano yung verse 5? Okay. Thou preparest a table before me. At nasabi ko na po ito nung last 2 Sundays ago. Okay? Minsan wala na pong confusion dito eh. Ang isang istorbo o disturbance sa isang kaaway, kapag ito'y nasa pintuan na. Okay? May baril siya, may itak siya o ano pa man, alam nyo, pwede ka pang maghanda at sabihin mo, Dad, bago mo yan gawin, magkape ka muna. Kaya ka muna. Nangyari na po yan din sa amin. Isang gabi, anong oras? Gabi ng gabi na, mayroong hinanap dito at pagkatapos galit na galit siya at nakainom. Parang galit na galit. Sabi niya, ilabas niyo ang asawa ko. At siyempre, itinago dito ng isang bata. Dili naman niya alam na nasundan siya ng asawa. Alam niyo, ginamit ng Diyos ang verse na ito. Sabi ng misis ko doon sa galit na lasing, pagkape po muna kayo. Nawala yung galit niya. Ako naman pati, parang akala ko wala na akong Diyos. Di ba? So, ang nangyari, nung kinuha niya yung kape at nung nahimasmasan siya, sabi niya, alam niyo po, nag-a-attend din po ako sa ganito eh. Doon pa sa Sambales. Biruin mo yun. Madidisgrasya yung tao dahil doon sa... Kaya dito po ang thou prepares a table before me in the presence of thine enemy. As a Christian, okay? Maupo ka na para bang ang lahat ay nasa lahat perfect. Huwag mong isipin na may katatakutan ka eh. Bakit po? On the pitch which the Lord gives the people, even in the midst of the most trying circumstances, ito po ang sinasabi at ginagawa ng Diyos sa atin. Sabi niya ng verse 5, Thou prepares a table before me in the presence of my enemies, Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Hindi ka natatakot, kalmado ka, ang puso mo nag-uupaw. Ang Diyos ang may plano nito, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kaya yun po, nung na-experience namin yon, yung taong yon, naalala na niya na minsan pala siya, nakikinig din pala siya ng Bible study o ng salita ng Diyos doon pa po sa norte. Biruin mo yun. Kaya dapat hindi tayo natatakot sa mga bagay na ganito na sinasabi ng verse 5 na minsan may kaaway, nandiyan na sa harapan mo, galit na galit, babarilin ka, patayin ka. Mayroon pang isang experience dyan si Pastor Daya, at alam niyo naman ito, hindi naman natutuloy eh. Manapa, nakarinig sila ng gospel. Nung sinabi ni Pastor Daya, yes, pwede ako mamatay sa gagawin mo. Pero sa nilang kapatid, bago mo yung kalabitin, alam mo na ba kung ikaw mamamatay din na katulad ko, ang pupuntahan mo, 2 lugar lang. Langit at impyerno, saan mo gusto? Ibinaba niya na yung kanyang baril eh. Hindi naman niya natuloy. Because God prepares a table before you in the presence of the enemy. Ang Diyos po ang may gawa niyan. Last, basta dahil sa verse 6, sabi nito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Okay? Godly men must dwell there forever, ang kanyang kaluluwa. At din po nakalagay sa kanya, o ang kanyang kaluluwa, kasama ng Panginoon sa kanyang trono, at doon laging ang grasya ng Diyos. Ang kanyang pinasasalamat. Lord, salamat sa grasya mo. Salamat sa kahabagan mo. Na nang dahil po sa iyong awa at habag sa akin, ikaw ang lahat nagdusa, ikaw ang gumawa ng lahat, at ako'y walang kakayanan. Nakarating ako dito sa iyong trono, at nakaluhod ako, nagpapasalamat. Salamat sa iyong biyaya. Nang sabi dyan sa ating text sa Lamentation 3:22-23, ito po yung kanyang walang katapusang kahabagan at hindi nagmamaliw na pagmamahal sa mga taong naniwala kay Kristo, na makakarating tayo sa kanyang paanan, magpupuri, Panginoon, salamat sa grasya, salamat sa kahabagan, salamat sa pagpapatawad. Dahil kung wala ang puso mo nito, nasa impyerno ako ngayong panahon ito. Tayo po magsitayo at harinawa ay nakita natin ang conclusion ng The Lord is my shepherd, ang Panginoon ang aking pastor. Hindi po ako ang pastor nyo, ako po'y taga-sound lang ng kanyang salita. At ang kailangan nating paniwalaan ng Kristo na siyang, ano nga yung unang S? Na siyang nag-susupply sa atin from verse 1 to 3. Pangalawa, verse 4 and 5, lagi tayong safe dahil sa ating Panginoon. At ang pangatlo,
tayo ay satisfied. Lahat satisfied tayo. Biruin nyo, ang daming mayayaman, hindi nila makontrol ang kanilang anak. Mapipera yan, masasakyan, maraming kayamanan. Pero never nilang nakokontrol ang anak na. Bakit po? Walang pagkakilala sa Diyos. Samantalang tayo, mahirap lang tayo. Kahit isang tuka, nandoon ang grasya ng Diyos, may kapangyarihan ka, nakikinig ang anak mo, at ang Diyos ang kanyang pinapupurihan. Saan pa natin ititiwala ang ating kaluluwa? Saan nyo ititiwala ang kaluluwa ng inyong mga anak? Sa Panginoon na ating shepherd. Tayo po'y manalangin, nagilang salamat po kayo sa hapong ito. Napakabuti po ninyo, Panginoon, sa kabila na makakalimutin namin. Kami ay lagi nagtataksil sa inyo. Lagi namin nakakalimutan at lagi namin nagagawa na imbis na unahin ka, inuuna namin ang aming mga bagay na nagbibigay satisfaction sa aming mga buhay. Patawarin niyo kami, Panginoon. Lord, sa hapon pong ito, bago po dumating ang aming Lord's Supper sa 21, Panginoon, kung ano pa man po ang aming mga nagawang kasalanan, patawarin niyo po kami. Umpisa po ngayong gabi, kami po ay makikinikluhod, magmamakikiusap. Panginoon, nagkamali po kami, sa iyo lamang po kayo namin nagsala, patawarin niyo po kami. At habang, Panginoon, kami po ay naghihintay sa iyong pagbabalik, alam namin po, Panginoon, na ikaw ang nagsusupply ng lahat ng aming kailangan. Hindi kami dapat matakot, magtitiwala kami, mananampalataya kami. Alam namin na kayo ang aming safety at hindi kami, Panginoon, matatakot. At lahat, anuman ang aming kalagayan sa buhay, naghihirap, nahihirapan, maayos, maalwa ang buhay, satisfied pa rin kami sapagkat ikaw ang nasa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa Psalms 23 na marami kaming natutunan. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang manguna. Kayo po magligtas sa aming mga next generation. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.